Mga kwentong pambata ng Ang mga dalawang ingles. manlalakbay. Noong unang panahon, nagpa siyang isang sastre at isang sapatero na lisanin na maliit nilang mga nayon at pumunta sa ibang nayon at syudad para sa malalaking oportunidad. Sa makikita nyo, magkaiba silang dalawa sa isa't isa. Itigil mo na nga yung nakakairitang pagsipol mo. Gusto mo yata magpakain sa mga hayop dito eh. Huminahon ka, kapatid. Pag masaya ka tumaawit, mas iiksi ang ating mahabang paglalakbay. Hindi nakakaaliw ang pag-awit mo. Bagkus ay mas naiinis pa ako dito. Mukhang pagod ka lang, kapatid. Heto, magtubig ka muna. Mas gagaan ang pakiramdam mo dito. Hindi man lang malamig ang tubig na ito. Walang kwenta. Pagkatapos ng higit sa isang araw na paglalakad, napadpad sila sa isang maliit na nayon at sinubukan ng swerte nila. Dahil ang sastre ay masigla at palakaibigan, madalas siyang puntahan ng tao. Habang ang masungit at mainising sapatero ay walang naakit na mga tao. Heto, pakitahin mo naman ang kamisetang ito gamit ang telang ito. Sir! Ang ganda ng kulay. Ang isang kamisetang ganito ang tela ay bagay sa inyo. Ang ganda po ng panlasa nyo sa damit. Salamat! Sa tingin mo ba kaya mong gawin ito hanggang bukas? Oh, sigurado po, sir. Handa na po ang damit nyo bukas na bukas din. Lalabas po lalo ang kagandahang lalaki nyo pag suot nyo na ito. Kailangan ko rin ng bagong sapatos. Kaya mo kayang tapusin to hanggang bukas? Sa pangit at sagwa ng paa mo? Mukhang aabutin ako ng buong gabi para gawin yung sapatos mo hanggang bukas. Huwag kayong mag-alala, madam. Handa na po ang inyong damit pagkaraan ng 2 araw. Ito na yata ang pinakamagandang laso na nakita ko sa buong buhay ko. Oh, napakagiliw mo namang tao. Babayaran na kita agad. Kumalansing ang mga pera sa pitaka ng sastre, habang salat naman ang mga taong pumunta sa sapatero. Nakita ito ng sapatero at nagselos siya sa sastre. Di naglaon kinailangan nilang umalis muli mula sa nayong ito. Halika na, kaibigan. Panahon na upang umalis tayo ulit. Oo, para sa'yo madaling sabihin yan. Naging maswerte ka. Pero ako, sinusundan ako ng kamalasan kahit saan ako magpunta. Ang kapalaran ay lumalapit at lumilisan. Siguro ay masuswertihin ka sa susunod na nayon. Ako na ang bahala sa tinapay at pagkain natin sa ating paglalakbay. Tara! Baka nakalimutan mo, kailangan nating bitbitin lahat ng pagkain ng 7 araw. Hindi! Ang susunod na nayon ay mararating natin ng 2 araw. Narinig ko na may mas maiksing ruta tayong pwedeng daanan. Paano kung hindi natin makita yung maiksing ruta? Kailangan nating tahakin yung mahabang daan at magtatagal yun ng 7 araw. Alam mo, naniniwala akong maganda ang mangyayari sa atin. Kaya magbibitbit tayo ng tinapay ng 7 araw para sa'yo at tinapay ng 2 araw naman sa akin. At pagkatapos ang sastre ay gumastos din para sa sapatero at pareho silang umalis patungo sa susunod na nayon. Mahaba ang nilakad nila at napagtantong nalampasan nila ang maiksing ruta. At ngayon kailangan nilang tahakin ang mahabang daan pa syudad. Dahil pang 2 araw lang ang dalang tinapay ng sastre, naubos na ang pagkain niya. Yun na ang huling piraso ng tinapay ko, kapatid. Sabi ko sa'yo, baka maligaw tayo. Pero talagang hindi ka nakikinig sa lohika, ano? Aalagaan tayo ng kagubatan, kapatid. Tara na, ipagpatuloy natin ang paglalakad. Naglakad sila ng 2 pang araw. At sa 2 araw na yun, ang sapatero ay masarap na kumain ng tinapay. Habang ang sastre ay walang kinain. Ang sastre ay dinapuan ng pagod at pagkagutom. Sa pangatlong araw, hindi na niya kinaya pa at humiling sa sapaterong, Kapatid, pakiusap. Pwede mo ba akong hatian ng iyong tinapay? Gutom na ako. 2 araw na at ni Mumu ay hindi pa ako nakakakain at napakarami mo pang tinapay. Hatian ka para ako naman ang magutom? Dapat bumili ka ng sarili mong tinapay nung nasa tindahan ka pa. Kapatid, mamamatay ako sa gutom pag di pa ako nakakain. Ibinahagi ko naman sa iyo ang yaman ko. Hindi ba pwedeng hatian mo ko kahit ilang kagat man lamang?
Oo, sa tingin mo mas mayaman ka kaysa sa akin, ganun ba? Dahil lang sinuwerte ka? Pwes, edi ibigay mo sa akin lahat ng yaman mo at pwede kitang bigyan ng kaunting tinapay. Ano? Kapatid, ako ang bumili ng tinapay natin. Pwes, bakit hindi ka bumili ng tinapay dito sa gitna ng kagubatan? Sige. Marunong akong tumupad sa usapan. Heto, sa'yo na yan. Napakaliit ng tinapay na ito. Ganyan kaliit o gusto mo wala na lang talaga? Ito na lang. Sobrang liit ng tinapay na binigay ng sapatero sa sastre. Kahit ni isang maliit na ibon ay hindi mabubusog dito. Kaya nagutom ang sastre. Siya ay nagsimulang magdeliryo, manghina at mapagod. Noong hapong yon siya ay nahilo at natumba habang naglalakad. Ang sakim at malupit na sapatero ay walang pakialam na naglakad lang papunta sa syudad. Pagkatapos ng ilang oras, nagkaroon ulit ng malay ang sastre at narinig ang dalawang ibon na kinakausap siya. Nakita namin ang ginawa ng salbaheng sapatero sa'yo, kaibigan. Ngunit ang buhay ay palaging tutulong sa mga mabait at mapagbigay. Kainin mo ang mansanas na ito at lahat ng pagod mo ay maglalaho. At maglakad ka pa sa silangan. Yun ang daan papunta sa malaking syudad. Aabutin ka ng 2 araw para makarating doon. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Nawala ang pagod ng sastre pagkatapos ng unang kagat niya sa mansanas. At muli niyang ipinagpatuloy ang paglalakad niya papunta sa syudad. Pero di nagtagal ay nagutom siya uli. Dahil kahit nakakain na siya ng mansanas, kailangan ng tao na kumain pa ng marami para mabuhay. Ngunit pinalakas siya ng mansanas. At may nakita siyang mga pato sa isang sapa. Nahuli niya ang isa sa mga ito. Gutom na ako, Pato. Patawarin mo ako pero kailangan kitang lutuin ngayon din. Oh, pakiusap, huwag mo akong patayin. Mayroon akong mga anak at pamilya. Pag kinain mo ako, maaaring maibsan ang gutom na nararamdaman mo ng ilang oras. Pero ang mga anak ko'y mawawala ng ina habang buhay. Oh, kahit sa gutom kong ito, hindi ako pwedeng manakit ng ibang nilalang. Sige, munting pato, palalayain na kita. Maraming salamat, tao. Pangako kong ibabalik ko ang kabaitan mo at tutulong ako sa oras ng pangangailangan mo. Napakagiting mo, munting pato. Maraming salamat. At pagkatapos, nagpatuloy ang gutom na sastre sa paglalakad. At nakakita ng pulot-pukyutan. Pwede akong kumain ng pulot. Siguradong mabubusog ako kahit kaunti. Pakiusap! Huwag mong sirain ang tirahan namin. Napakatagal namin ginawa ito. Labis na ang aking pagkagutom. Kailangan kong kumain. Maiibsan ng pulot namin ang inyong gutom ng ilang oras lamang. Ngunit aabutin kami ng ilang linggo sa pagbuo nitong muli. Sige, hindi ko sisirain ang tirahan ninyo. Maraming salamat, tao. Pangako kong ibabalik ang kabaitan mo at tutulungan kita pagdating ng panahon. Napakagiting mo, munting bubuyog. Salamat. At dito, nagpatuloy na maglakad ang sastre patungo sa malaking syudad. Nagtahi siya ng ilang alampay para sa asawa ng isang mangangalakal at malaki ang kinita niya. Mula dito ay kumain siya at nagtayo ng tindahan sa syudad. Di nagtagal ang masayahin, masigla at mabuting sastre ay umakit ng maraming tao. At siya ay naging pinakasikat na sastre sa syudad. Sa katunayan, lumaganap ang kasikatan niya at siya ay naging sastre para sa mahal na hari. Ngunit minsan ang buhay ay may mga pagkakataong kakatwa at kasabay ng pagkahirang ng sastre sa palasyo, ang sapatero ay nahirang din bilang sapatero ng hari. At syempre, labis itong nagselo sa sastre. Ito ay isang katangi-tanging balabal, aking sastre. Bakit di mo ko gawan ng bagong pares ng sapatos para tumerno sa mahusay na gawa ng aking sastre? Ito. Masusunod po, kamahalan. Tandaan mo, ang sapatos ko ay dapat kasing ganda ng balabal. Opo, kamahalan. Ang sapatero ay umaapaw na ang selo sa sastre. Dahil ang sastre ang mas pinapaboran ng hari.
Kaya gumawa siya ng plano upang matanggal ang sastre. Inyong kamahalan, napakahusay na mga gawa ng sastre. Ngunit ikinakatakot ko na lahat ng pagpabor niyo sa kanya ay di nakakabuti sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ang sastre ay nagsimula ng magyabang at maging bastos. Tungkol po sa inyo at pati na rin dito sa palasyo. Talaga? Anong sinasabi niya? Naalala niyo po ang sinaunang koronang nawala ng inyong lolo doon sa kagubatan? Oo, siyempre. Ang koronang yun ay tunay na pambihira. Sana'y makita ko yun muli at maibalik dito sa akin. Nako, narinig ko ang sastre na magyabang nung isang araw na ibabalik niya ang korona sa loob ng 24 na oras. Ganun ba? Ang lakas ng loob niyang ipagmayabang ang isang maharlikang pamana. Ipatawag mo siya ngayon din. Opo, masusunod kamahalan. Narinig kong ipinagmamayabang mong kaya mong ibalikan na walang sinaunang korona ko. Kamahalan, kahit kailan ay hindi ko... Mabuti kang tao, sastre, at tingin ko ay di ka naman magyayabang sa isang bagay na di mo kaya. Kaya, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ibalik mo ang korona sa loob ng 24 na oras. At kapag hindi mo nagawa ito, kailangan mong lisanin ang syudad na ito habang buhay. Pero... Meron kang 24 na oras lamang. Alam ng sastre na ito ay isang imposibleng gawain. Ni hindi nga niya alam kung ano ang itsura ng koronang ito. Malungkot na nagsimula siyang nag-impake at umalis ng syudad. Kinailangan niya muling tahakin ang kagubatan para maabot ang susunod na nayon. Pumunta siya sa sapa kung saan niya nakilala ang mga pato at dito siya nagpahinga. Hoy tao, kumusta ka na? Aking kaibigan. Naku, muling pumangit ang aking kapalaran at kinailangan kong umalis agad ng syudad. Bakit? Anong nangyari? Kinuwento ng sastre ang lahat sa munting pato. Ang korona ng hari? Nako, ilang dekada nang nasa ilalim ng sapang ito ang koronang yon. Ang ama ng hari ay tumigil dito para uminom ng tubig. Tapos, nahulog niya ang koronang yun dito. Maaari mo ba itong dalhin sa akin? Oo naman. Pagkasabi nito, ang buong pamilya ng pato ay sumisid sa ilalim ng tubig. At inangat ang nasabing korona. Pinasalamatan ng sastre ang mga pato. At nagmadali pabalik ng palasyo. Natuwa ng husto ang hari at lalong nagngingit-ngit sa inggit ng sapatero. Muli ay nakaisip siya ng isang plano upang matanggal ang sastre. Nakita nga niya ang nawawalang korona, pero simula noon ang pagyayabang ng sastre ay mas nag-igting pa. Bakit? Ano na namang sinasabi niya ngayon? Sabi niya, hindi lang po siya sastre, pero isang mang-uukit din. Kaya niyang gumawa ng iskulturang wax ng buong palasyong ito. Bawat kwarto, bawat haligi, bawat pako. Katulad na katulad mismo ng totoong palasyo at kaya niyang gawin yun sa loob ng 24 na oras. Aba, maraming talento ang sastreng iyon, ano? Ipatawag mo siya ngayon din. Opo, inyong kamahalan. Sinasabi mong kaya mong gumawa ng eksaktong modelo ng palasyong ito, tama ba? Kamahalan, hindi ko po sinabing... Kung gayon, mayroon kang 24 na oras lamang kung saan pagkatapos ay may modelo ka na dapat na nakahanda. At kung may nawalang pako man o salamin na kulang dito, kailangan mong umalis na dito at hindi na babalik magpakailanman. Opo, kamahalan. Inisip ng sastre na sa pagkakataong ito, wala nang makakatulong sa kanya. Nag-impake siyang muli at umalis ng syudad. Naglalakbay siya sa kagubatan nang may narinig siyang tinig. Kumusta tao? Bakit mukha kang malungkot? Tumalikod ang sastre at nakitang lumilipad malapit sa kanya ang rey ng bubuyog. Ikinuwento ng sastre sa kanyang tungkol sa modelong wax ng palasyo. Ayun lang ba? Umuwi ka na tao, umuwi ka na at magpahinga. Mamaya'y nakahanda ng modelong gagawin namin ng mga kasama ko. Kaya umuwi ang sastre at lumipad ang mga bubuyog patungo sa palasyo. Tiningnan mabuti ang lahat ng bawat bintana,
bawat haligi at pako dito. At kinaumagahan ay nakagawa sila ng eksaktong replika nito at ibinigay sa sastre. Pinresenta ng sastre ang modelong ito sa hari. Talagang napakaganda nito! Mahusay ka nga, sastre! Anong masasabi mo nito, sapatero? Masasabi mo ba na ang sastre ay nagyayabang dahil siya ay arugante? Patawad po, inyong kamahalan. Alam mo, napapaisip ako kung anong klaseng lalaki ang maninira sa kapwa niya ng patalikod. Ikaw ay matagal nang inggit sa sastre at yan ang dahilan kung bakit iniwan mo siya para mamatay sa gutom sa gubat. Kamahalan, alam niyo po? Ako ang hari at alam ko ang mga nangyayari dito. Pinasundan ko ang sastre at sinabi sa akin ng mga nilalang ng gubat ang lahat ng nangyari. Totoo nga, sa buhay, ibinabalik ang lahat ng ginagawa mong mabuti at ibabalik din ito ang lahat ng masama mong gawa. Ikaw ay naging masama at sakim, sapatero. At dahil dyan, wala kang puwang dito sa aking kaharian o sa aking palasyo. Kamahalan, hindi niyo po ba siya mapapatawad, kamahalan? Pinapatawad ko na siya at yan ang dahilan kung bakit di ko pa siya ipinakukulong sa ginawa niya sa'yo. Ngunit hindi siya maninirahan sa kaharian ko. Umalis ka na sa oras na ito! At ikaw, sastre, ikinalulugod kitang tawaging isang mamamayan sa kaharian ko at mananatili ka dito ng matiwasay at masaya hanggang sa mga huling araw. Kaya dahil sa kabutihan na ginawa niya, ang sastre ay nabuhay ng masaya at respetado hanggang sa nalalabi niyang araw. At para sa mga masasama niyang ginawa, ang sapatero ay umalis na at wala nang nakarinig sa kanya kahit kailan.